Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Aquarius. Your energy, Aquarius. Aquarius, zodiac sign lang guys ha. Zodiac sign lang. Knight of Cups and Four of Cups. Dahil sa malungkot ka, meron kang sinesend, meron kang gustong suyuin, o meron kang sinusuyo, meron kang hinihiling, pwede din ganun, meron kang pinagpipray o hinihiling, kung sa ano man hinihiling, pwede din pagkaganto yun pagkaganto yung card. O kaya may gusto kang puntahan at ofera ng offer mo kasi malungkot ka, Aquarius. Or else meron kang hinihiling. Pwedeng sa, kung saan mo man hinihiling. No? May hinihiling kay, meron kang sinusuyo, hinihiling. O meron kang wini-wish. Mga ganun. O, based dito sa Knight of Cups, meron kang sinusuyo. Ganun. Pwedeng person, meron kang sinusuyo, pwedeng Diyos, pwedeng kung ano mang nilalang, kung ano man, pwedeng universe, kasi yung iba humihiling sa universe, di ba? Yan. Dahil uncontented ka sa buhay mo, may gusto kang person na lalapit sa'yo, mag-offer ng cup of love sa'yo, meron kang hinahangad, o baka yung inantay mo yung opportunity, or kung ano man to na para maging contented ka na sa buhay mo, para mabago na yung sitwasyon mo, para hindi ka na maging malungkot. Yan. And ano pa? About sa'yo, Aquarius. Meron ka talagang sinusuyo, o pwedeng meron kang ano kung sinisent mo, sinusuyo mo, pwede din meron kang kino-convince. Meron kang, paano mo ginagawa tong pagsuyo na to, o meron kang inaano see, para bang may gusto kang dominahin, kontrolin, pigilan. Ang nakukuha ko dito, kasi lumabas na to, ito, meron kang sinesent na pwedeng orasyon to. Maaring may sinisend kang orasyon or anything na gusto mong kumbinsihin, isway yung isang tao, no? Na ikaw yung masusunod. Parang tinanggalan mo siya ng free will. Parang gusto mo ikaw yung masunod, yung will mo ang sundin niya. Parang gano'n ba? O may gusto kang harangan, pigilan na superior ka, na ikaw yung mangontrol ka. Kasi may dito, 5 of Swords, so, Aquarius, bakit ganyan, mangontrol ka? Hindi mo ba alam na may hatol ang Diyos sa ganyan? Mga ganyan, mangontrol ka ng iba, bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang ipagpatuloy mo, alam mo naman yan, may nakasulat naman sa Bible kung ano yung yung hatol ng Diyos sa mga ganyan na gawain. So, ano ang darating sa iyo, Aquarius? More clarification sa 10 of Pentacles. It's a family. O pwede rin maging prosperous ang buhay mo. Bakit ito ang darating sa iyo? Isa lang. May person na magkakaroon ng union sa inyo at mamuhay kayo ng prosperous, kumpleto, ganon. Masagana ang maging buhay ninyo. Kumpleto na walang kulang. Yan. And kung merong pamilya itong person na ito na magkakaroon ng union sa inyo, o pwede din na masira ang pamilya niya, maghiwalay sila ng partner niya kasi may 10 of Cups in reverse dito.
merong maging uninterested na. Pwede yung partner niya o siya wala na interest sa partner niya. Yan ang magkakaroon ng union sa inyo, Aquarius. May partner to, pwedeng ka-live-in or talagang asawa. Yan. At kayo yung magkatuluyan, mapapangasawa mo to. Ito. Itong magkakaroon ng union o maging isa kayo, ma-unite kayo, maging magjowa, maging magpartner, ganyan. At bubuo nga kayo ng pamilya nyo, mamuhay kayo ng masagana, prosperous, kompleto. Ayan. Sino ba yung sinusuyo ni Aquarius na to? Yung partner ng sino ba yung parang pinipilit niya o kinukonvince niya? Meron siya kinukonvince na gusto niyang kontrolin, pigilan, na superior siya partner nitong magkakaroon ng union sa kanila. Hindi. Yung magkakaroon ng union sa kanila na to. Yun ang kinukonvince si Aquarius. Yun ang kinukonvince mo na para mawala na siya ng interest sa partner niya, sa karelasyon o partner, maaaring nagsasama na kasi meron siya of cups dito. O para mawalan siya ng, kung wala man tong partner, pwede din na kung nakikita niya tong person na to, kung wala man tong partner, pwede din to na kahit walang partner, na sa reading kung wala mang partner ito, yung person mo Aquarius, kung wala man siyang partner o karelasyon, pwede din na yung nakikita ng person na to na magkakaroon ng union sa inyo, nakikita niya na wish fulfillment niya, mawala na siya ng interest doon, no? Hindi niya na makita na yun ang wish fulfillment niya, ng tao na yun. Pwede din ganun yun, Pero itong ginagawa mo, lalo na kung may witchcraft ito, na may orasyon ka na ginagawa, deceit, ay hindi din talaga tama. Yan, mali yan. No? Mali yan. Meron kang ginagawa na deceit or scheme. At alam nyo naman, merong hatol ang God. Walang karma sa Bible. Walang karma sa Bible. Okay? Sa lang yan, sa mga ibang religion yan, sa mga Buddhism yan, may karma, mga Hinduism. Pero sa Bible, sa Catholic, walang karma. Okay, walang bad karma. Wala yan sa Bible. Ang doon, parusa ng Diyos. Lalo na yung parusa ng Diyos. Kasi, sabi ng Diyos? Ang mga napapractice ng witchcraft, itatapon niya doon sa impyerno. O sige, gawa ng witchcraft, na lang? May impyerno ka, gusto mo yun? O yan ang mo, dapat magbago ka. Huwag mong ipilit kung hindi naman talaga para sa iyo, 'di ba? At kung may witchcraft pang kasama ba, malaking kasalanan iyan. Totoo lang. Pero nasa iyo na 'yan. Bahala ka, desisyon mo 'yan. So yan. Ano ang possible pa na mangyayari sa inyo nitong person na to na magkakaroon ng union sa inyo? Maging komportable yung buhay nyo. Mapapangasawa mo nga siya talaga, Aquarius. Ano ba yan? At ano ba itong ginagawa ko? May spell ba yan? Orasyon ka bang ginagamit? Meron na ako. Hindi ako nagkamali. May orasyon na ginagamit Baka love spell yan. Baka love spell yan. Pares. Ayun na. Baka love spell itong ginagawa mo. Malamang. May spell may orasyon Mapapangasawa mo nga siya. Maging partner mo yan. Ang daming indication dito.
Ano ba yan? Divinely guided ba kayo to be together? Hindi. Merong magpapangasawa mo yan. Bakit hindi divinely guided to be together? Inahaluan mo ng witchcraft, orasyon. Kaya hindi divinely guided to be together. Parang pandaraya ang ginagawa mo. Pandaraya nga. Sa emosyon niya, sa feelings niya. Pero mapapangasawa mo yan. Baka wala naman kasing naka-distin sa tao na to. Hindi naman kasi lahat may naka-distin. Yan ang alam ko. Kaya, umaga wala sigurong pagiging partner ito na magkasama sila. Yung ganun ba? Baka walang mission. Di ba katulad nung sa Bible, nung sinaunang panahon, may mga tao namang walang mission sa God eh. Yung may mga mission sa God, pinipili ng God yun. Di ba? Hindi naman lahat ay may mission sa God talaga. Kumbaga malaya silang umuhay ng gusto nila o kagaya nito. Kaya siguro, makakatuloy mo, papangasawa mo to kasi wala naman siguro tong yung plano ang God na pagsamahin sila ng isang tao. Kaya yan, kayo na lang ang magsasama. Kayo ang may-unite. Kahit hindi naman kayo divinely guided. Madami naman God yan eh. Ayan. Pero kung may person ditong divinely guided sila, ay hindi mo yan makukuha. Kasi syempre may inakalaan, di ba? Meron yung purpose agad pag may kumbaga divinely guided sila. Yan. Kaya wala naman ata. No? Wala naman. Kaya yan, magkakaroon ng union sa inyo. Makukuha mo gusto mo na mapangasawa ito. Ayan. Kilala ka na ba nitong person na magkakaroon ng union sa inyo? Hindi pa. Aray. Ano? Hindi ka pa kilala? Hindi ka pa daw kilala niyan ng person na yan. Magkakaroon ng union sa inyo. Pero syempre, ikaw kilala mo. Ginagawa mo alas. Natipuhan mo to. Ano pa nagustuhan mo dito? Sa magkakaroon ng union sa inyo. Kasi nga, siya strong yung personality niya, powerful, may authority, respected, or kasi match kayo para sa'yo, siya yung best na partner. No? Bagay talaga kayo sa isa't isa para bang husband and wife. No? And magpapangasawa mo nga. Ano pa nagustuhan mo dyan? Dito sa person na to na magkakaroon ng union sa inyo at ginagawan mo na spell. Kasi nagkukumit to sa committed, nagkukumit siya pag once na pumasok sila sa relationship, nagkukumit siguro mga pang long term, ganun siya. Kumaga tumatagal yung relationship na pang long term, ganun. Baka ganun, no? Oo. Kaya niya i-endure. Kahit na may mga challenges sa relationship. Kaya niyang i-handle, kaya niyang pasanin. Kaya niya magtiis. No? Kahit na pahirapan, kaya niya magtiis. Ganon, kaya niya para lang tumagal ang relationship, para lang hindi maghiwalay. Kasi yung iba, konting lang, naghiwalay na, no? Madaming gano'n eh. Lalo pag mga artista ba, di ba? Panay palit-palit ng partner. Ang pangit kaya tingnan, no na. Pero, yun ang kanilang lifestyle eh. Parang, siyempre, paiba-iba. Paiba-ibang ayaw ko na mag-comment. Ma-hurt yung iba ba. Pero pangit yung ganon. No? Nag-comment pa rin ako. Siyempre pa iba-iba. Para sa akin pangit yung ganon na pa iba-iba.
Maganda yung isa lang. Isa, kung pwede din dalawa. Ano kaya, pwede din na, kumbaga kung kunwari kung hindi naman talaga magkasundo na kahit anong try mo, kahit anong tiis mo, kahit anong pilit mo, kung hindi na talaga mag-work, diba? Hindi kayo magkasundo, edi mag-split na lang, tapos maghanap ka na lang ng makasundo mo na alam mo, maging long term, mag magkaano kayo, mag-click, hindi kayo magkaroon ng dito, argument lagi. Or kung sino man yung fit sa'yo, kung sino man yung para sa'yo. Kahit sino naman siguro yan ang hinahanap pang long term. Kaya mag-endure sa relationship. Kahit na may mga ups and downs, mga problem, o kaya ay kahit magkasakit ka, hindi ka pababayaan. Ganun talaga yun. Siyempre, responsibility mo yung asawa mo. Meron kasi hindi naman lahat. Meron kasi na pagwala ng mapakinabangan sa partner na iniiwan nila. May mga ganun sa drama ko na napanood Ay, grabe naman, sa isip-isip ko. May sakit na iwanan niya. Parang Chinese drama ba yung napanood ko kasi meron yan sa Facebook Madami niyan Nagkasakit yung asawa niya. Iniwanan niya. Kasi maging responsibility pa daw niya. Di ba? Inaasawa pa niya na nag-asawa pa siya na pag sa problema iwanan niya pala asawa niya, di ba? Kaya maganda din talaga yung responsible na maging partner na hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan, hindi ka tatalikuran kahit sa gaano pa kahirap na sitwasyon. Kasi ang relationship o pagsasama ay may mga pagsubok talaga sa buhay ng tao. Pero syempre mag-recover naman tayo, di ba? At meron kasi talagang mga tao na pag nakita nilang umaangat ka, masayang pamilya, gusto nilang destroy gamit yung mga witchcraft nila, no? Mga deceit nila, scheme, para na yung witchcraft nila, no? Mangulam sila. Kaya sila hindi daw masaya sa buhay nila. Kaya sila hindi daw kinikita ng iba. Di ba? Ganun sila. Gaya ng ginagawa sa akin dito. Dahil alam nilang kahit paano nagbablog ako, ay talaga ang daming deceit. Pagka nagbablog ako, magpatugtog sila ng malakas para ma-distract ako, para mag-copyright yung yung video ko, tapos sige salakpan ba to ng orasyon, para na ungulang aso dito. Ay kaya nagsisend sila ng kukulam siguro yun, kaya umuungol yung mga aso, basta ganyan pag alam nila umaangat yung isang tao, kahit papano, kahit kunti lang yung kinikita, no? Kahit ay gusto nila hilain, gusto nilang sirain, gusto nilang makapag-compete, gusto nilang pare-parehong walang mahirap ang buhay, nahihirapan sa buhay, hindi masaya sa buhay. Basta ganun sila, no? Ganun sila ka-toxic. Ganun sila evil. Yung mga ganung tao. May mga ganung tao no? At yan na nagbibigay ng mga, na miminsala. No? Ginagamit ng diablo yan sila para maminsala na kalang kapwa. So, anong tingin nila na mangyari sa kanila, sa kabilang buhay na ganyan ang kanilang pinagagawa?
Tulay yan sila ng God sa kabilang buhay na ganyan ang kanilang gawain nila dito sa mundo. Ayan. So, ayan guys, ano naman ang next na mangyari? Sa buhay mo na pagbabago, pero mapapangasawa mo daw. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo na pagbabago? May mga kaaway dito na makipag-compete sa'yo. At maging defensive ka din, no? Maging defensive ka kasi may mga kaaway dito mag-challenge sa'yo o makipag-compete sa'yo. Ganito dito sa mundo. Kahit ayaw mo pa makipag-away, ayaw mo ng gulo. May mga tao kasing sinisent o sinusugo. Kagaya ng mga gumagawa ng kadimunuhan, no? Mga witchcraft. Na para... At syempre, umiiral niya sila inggit o greediness, kung ano may umiiral, gusto na ng power and control, ganyan. Pero sinisent niya sila ni Satanas, ng Diablo, ng mga ng the Devil's Kingdom, para magasik ng lagim. Ginagamit sila ni Satanas. Of course, they're not innocent. And they're driven ng gusto nilang power and control. Authority over others. Gusto nila ng ang kininiw sa iba, greediness sa umiiral sa kanila, o inggit na inggit. Yan. Yun, kaya may mga ganyan. May mga ganyang tao. At alam naman nila kung ano yung warning ng ganyan sa Bible, sa mga ganyan, di ba? May warning ng ganyan na ihatol nga ang ganyan sa kabilang buhay. At matindi, matindi ang hatol ng ganyan. Pero, bakit ganun? Inggit, greediness ang pinapairal nila. Gusto nila ng power and control, kaya mang-control sila ng witchcraft nila. Kaya kita nila masayang iba. Maasinso. Madaming na-attract. Mga ganon, sirain ng gusto nila sirain ang muka kasi na-attract yung maraming tao. Nakakuha ng maraming atensyon. Ganon sila. Manipulahin nila ng witchcraft o ano pa yung gagawin nila. Basta ganyan yan sila. Oh. Dahil siguro magkaroon ng yun sa inyo, pero maging defensive ka din. Depensahan mo rin sarili mo eh. O yung, kung ano yung goal mo eh. Merong gagawa ng ano dito. Challenge ka. Ano ba yung challenge ka ba dito? May? Hindi. Makipag-compete sila. Makipag-compete sa'yo. So, yes, makipag-compete sa'yo. Diyos mio. Yan yung mga tao na talagang mga toxic. Mahilig makipag-compete. Hindi ibig sabihin makipag-compete sa mga paligsahan o competition. Ito makipag-compete sa buhay. No? Makipag-compete sa'yo sa person na yan. Makipag-compete saan sa person mo na yan. Let's see. Sa person mo na yan, kapag-compete sila dyan sa person mo na yan. Kaya, todo depende sa kanila. Pero, ikaw makatuloy yan. Mapapakasawa mo na yan, Aquarius. So, yan. Ano pa kaya ang mga possible? Yan mga, pag meron ka talagang gusto, may mga, may mga harang-harang eh. May mga bablock eh. Nasa iyo na lang kung i-push mo, kung talagang porsigido ka, no? Persevering ka na makuha yung gusto mo, yung goal mo. Mukhang hindi kayo mapipigilan kung magkakaroon ng yun sa inyo, pero meron nga lang makipag-compete sa'yo. Oh. So ano pa? Kung merong natusok sa'yo mga arrows, negative arrows, matatanggal yan. O na-hurt ka dati pati, o na-deeply hurt, o binitray, makarecover ka na dyan. Kung merong mga arrows,
pwede mga palipad hangin, pwede din kasi ito mga orasyon nila, matatanggal yan sa'yo. No? Ano to mga, ano na to, parang sword sa likod. Dito, parang ano yan, mga orasyon ba yan? Mga orasyon, di ba mga orasyon yan, matatanggal daw yan sa'yo, yung mga orasyon na yan. So, mga orasyon, ang dami kayang gumagawa niyan ngayon, no? Sa kabila ng warning ng God sa Bible about witchcraft, sa mga nagpa-practice ng witchcraft, pero madami talagang gumagawa yan. Bahala sila sa buhay nila. So, yan, natatanggal daw yan, at ano pa, kung merong mga nagtutulungan ba, no? Merong nagtutulungan, o pwede itong mga kaaway na to ang maging defensive din Sino ba itong maging defensive? Si Aquarius ba? Let's see. Ikaw itong maging defensive. Lalagay ka din dipinsa, magdidipinsa ka. May mga gusto mong kapag-compete sa'yo. Ano to kung mga kaaway ito na mga nagtutulungan o magtulungan, gusto nila makipag-compete sa'yo, ganun pa nga yung mga mahihina. Ano yan sila, mag-recruit ng iba, no? Parang may mga, magtulungan sila, pagtulungan nila yung isa. Ganun yung mga mahihina, ganun yung mga weak, mahina. Magtulungan sila. Kasi kung malakas yan, kahit mag-isa lang yan, ay kaya niyang labanan kahit na ang dami. Di ba? Hindi niya kailangan ng mga kasamahan sa mga o ka-team. Mabubuwag tong samahan nila na to. Mabubuwag yung, alam mo, nagkukontrabahan sila, natutulungan sila against you. Bubuwag yan. At yung mga orasyon nila sa'yo, matatanggal yan. So, ayan. Kung kaya ng orasyon ka, baka yun ang na-unite sa'yo ng orasyon, pumasok sa'yo ng orasyon para mga orasyon ka din. Pwede din ganun para gagawa ka din yan, para pare-pareho kayong makasalanan, pare-pareho kayong gumagawa ng witchcraft. Diyan, tigil mo, baka kagagawan lang din nila yan. Ano ba yan? Bakit ka ba natuto mang orasyon? Kagustuhan ba ng gumagawa ng visit sa'yo yan? May na-unite pa sa'yo orasyon para gumawa ka ng orasyon din? Hindi. Kagustuhan mo din talaga yan. So, ayan guys. So, nalaman for Aquarius.